Okay. Okay, class. Good afternoon. Good morning. So our topic for today will be concrete estimate. So ano lang naman siya, it's just a straightforward computation, and then later I will be um giving the remaining time for today for you to work on the plate number 1, and then you may start also plate number 2. The adjustment for the submission, so will be done kasi ngayon pa lang natin siya madi-discuss. Supposedly, I promised to upload a video, but unfortunately hindi ako nakapag-upload. So, yun. Hindi kasi kami nakapagklase nung kabilang section this week. So, um, wala akong maipo-post kaagad na estimate of concrete. Pero anyway, so apart from the concrete, pakita ko na yung screen ko. We will also be discussing yung estimate ng earthworks, so that later on you would be able to start na if you wish to do it or do the plate number 2. Okay, let me just share my screen. Okay, asan na ba yun? Okay. So it's just a four slide kasi example lang naman to on how to compute. Let me just bring out paint to draw. So basically, whenever we compute the concrete, ang importante lang dito is that we get first the total volume in cubic meters, and then there's a certain multiplier for each item, cement, sand, or gravel. So as I mentioned last time, um, there are many ways for us to pour concrete in the in the project site. So we can pour it using the concrete mixer, using one bag mixer, or can be done manually. If we're gonna do manually and the one bag mixer, so basically all we need to know is ilang portions ba ng cement, sand, and gravel yung kakailanganin natin for us to compute ilan yung materials, and then later on convert that with a certain peso. Class, nakalagay lang dito quantity surveying kasi lecture ko pa na to sa quantity surveying. Pero basically parehas parehas lang naman. Ayun. Then aside from that, the the concrete coming from batching plant. So ang sasabihin lang natin doon is that how many or how much concrete in terms of cubic meters do we need sa site para ibuhos. So tapos sila na yung magde-deliver sa atin ng concrete. On those cases, we can consider that as as part of the design kung saan identified ng designer ilan yung PSI or MPa nung concrete natin. So sasabihin lang natin kailangan natin ng 21 megapascal, so magpapadala sila. Gano'n lang. Then on the other hand naman, since we can also do it manually, although yung designer yung magsasabi ng ilan ba dapat yung um, PSI or MPa. Now, on the other hand naman, pwede ding ilagay ilan yung ratio dapat or ilan yung proportioning ng concrete or ng cement, sand, and gravel for concrete para yun yung gagamitin on site. So it's a naman, it's a case to case basis kung kailan natin gagamitin. Normally we use concrete kapag low or yung mabababang structure lang. We don't normally order concrete mixer kasi there are times na may constraints sa spaces. There are times na um, walang malapit na batching plant, or there are times na it still much cheaper for us to mix manually.
Pero anyway, as long as that the compressive strength of concrete required will be attained. So, walang problema doon. Okay. So, for our topic today, our goal is to una is to compute volume of concrete and then compute the materials required for per volume. Itong cost, ah, hin ituro ko na din pero hindi siya required. Ulitin ko, hindi siya required sa plate since nandito siya sa presentation ko kasi that's that's the topic for quantity surveying. Isama ko na lang din kasi andito na eh. Pero again, hindi siya kasama sa plate. Ang kailangan lang natin volume, ilan yung material. Okay? So for the proportioning, so these are the classes and then ito yung equivalent proportion. Sorry for the interruption. Anyway, so these are the concrete proportions. Okay? So ay, ano ba yun? Teka nga, lakihan ko yung font. Masyadong maliit. Ayan. So, it only means that, ayan, so this is the proportion of cement, sand, and gravel. So, class A to C, ito siya, ito yung equivalent PSI. And then, yung first number dito sa ratio is the ratio of cement, sand, and gravel. Okay? Yung CSG, cement, sand, and gravel. Lagyan nga natin ng space. Para ano. Lagyan natin yung 0 para hindi ano. Ayan. Anyway, going back. So yun, for the cement proportion, okay, for us to attain a 1 cubic 1 cubic meter of concrete. So yung proportioning na to is equivalent to 1 cubic meter. So just divide it kung ilang or just multiply it na lang kung ilang proportions ng concrete yung kakailanganin niyo. Ayun, so for the cement, so it is 12 for the class AA. Oh, may typo na naman. Class AA. And then 9 for class A, B, 7.5 and 6. Normally, the bag of cement available sa hardware natin is 50. Hindi pa ako nakakita, 40 rather. Hindi pa ako nakakita ng 50 if there are. Normally, it's 40 kilograms. Ayan. And then for the for the cement in bag naman na 50 kilogram, if ever there are, so ito yung equivalent niya, 9.5, 7, 6, and 5. Meaning, if you want to have a class A, 1 cubic meter ng class A, so you need 9 bags of 40 kilograms or you need 7 bags of 50 kilogram. Hindi yan pareho hindi both. Isa lang. Okay? Kung ano yung available sa hardware, yun yung kilogram. If ever na there would be any changes with this table, just convert it directly ilan ba yung equivalent kilograms needed. Okay, kunwari sa class A, kunwari lang magkaroon ng kilograms na may butal. So just convert it na lang. Linear naman yung proportionality niya. Pero anyway, normally again, it's 40 kilograms yung available sa hardware natin dito sa Pilipinas. Then ito yung ratio. On the other hand, if you want to again create or mix a 1 cubic meter of concrete, so ang ratio naman na sand and gravel for all class mixture is 0.5 or half cubic meter for sand and 1 cubic meter of gravel. So combining those three, you would be able to form 1 cubic meter of concrete plus yung water na ihahalo natin. The water, wala naman siyang required kung gaano kadami as long as na you pass the slump test. So okay tayo doon. Yan, not too many water, not too less water. So yun din naman yung sinabi natin last time. Ayan. So again just to be clear, it's a combination of one of these two.
then 0.5 and 1 cubic meter ng sand and gravel. Okay. Baka yung iba magtaka, bakit ito 1 cubic meter, tapos ito 0.5, so that's 1.5. Pero 1 cubic meter ng sand, ay ng cement, 1 cubic meter ng concrete yung bubuuin. Take note that gravel has void spaces and sand. Ang mag-fill in ng mga void spaces ng gravel is the sand, including the cement, tsaka yung water. Pero yun, again, that's the equivalent. Okay, so let's have an example. Straightforward lang naman. Sabi dito, compute the volume of concrete needed for 15 pieces of 300 by 300 mm by 5.1 meter column. How much will it cost? So, ang example na to is considering, let's say na we are ordering sa ready mix concrete. So, sabi daw dito, the equivalent of concrete of na order natin sa ready mix is 4,000 cubic meter. Tapos, ang minimum order is 2 cubic meters. Lalabas tayo ng calcul. Ay, dito na lang sa paint. Sulat natin. Ayan. So, parang basically, it's just 0.15. Iko-convert ko na class ha. Idediretso ko ng convert. Let's convert this into meters na. 0.15. 0.3 pala. 0.3 by 0.3 by 5.1. You may you may use your calculators if you want para try yung mag-solve on your end. Okay. So that's 0.3 by 0.3 times 5.1. So that's 0.459. So let's multiply that by ilan daw siya? 15 pieces na column. Ayan, 15 pieces. Times 15. 6.885. Ayan. Class, whenever we do estimate, so ito yung ito yung volume ng concrete required para ibuhos. Now, whenever we do estimate, there are cases na we don't order exactly. Kasi, may mga times na kailangan natin magdagdag ng mga pasobra kasi there are uncontrolled or unseen circumstances. So, kailangan natin magdagdag. So, ang tawag natin doon is wastage. Okay? Etong term na to, yung wastage, okay, normally happens, teka lang. Ayan. Ayan. Normally, yung wastage natin, tawag dito, it depends kung ilan dapat yung ilalagay natin. Let's say, or kung ilang piraso or in terms of percent. All construction materials are open or can be used additional wastage. Lipat muna ako sa example. For example, kung bibili ka ng pako, okay? So hindi mo naman bibilangan ilang perasong pako. So bibili mo siya per kilo kasi you are anticipating na rin for any additional use of that material. Pero let's say you're gonna build a toilet o yung CR. So bibili ka lang ng isang perasong fixture ng toilet. Hindi ka bibili ng dalawa as wastage daw. Teka, baka masira. Okay? So, case-to-case basis siya. Now, for this concrete, I think we can allow at least until 5% or pwede 3% of the concrete concrete volume. The main reason why is that as we mix
yung concrete. So there are cases na na part ng concrete didikit sa mixer or titigas sa sahig or malalaglag kung saan man during the transport. So we account into that para doon sa wastage. So again, this wastage kasi depende to kung ilan ba yung ina-anticipate mong kailangan mong dagdag. So I don't think there's a formula for the wastage. It's just kung ilan yung usually based sa experience na ng engineer, ilan yung ginagamit nila. Ako kasi sa mga pinagawa kong, well, maliliit lang naman. I don't normally add wastage kasi if I do that, tas hindi talaga nagamit, the cost of that is sayang. So let's say nagpa-wastage ako and then ang equivalent ng wastage na yun is roughly around 6,000, eh hindi talaga siya nagamit. So sayang pa rin yung 6,000. Instead the profit na siya. Okay? Ayun. Now, with regards with that, so let's multiply this by 3% times 3%, that's 1.03. Diba? Tama. So, times 1.03, that's 7.909 or 7.1 cubic meter. Ayan. So, sabi dun sa ano natin, ang presyo daw ng mixer concrete is 4,000. Pero pag umorder ka, cubic meter per mixer, fixed siya. So kunwari, ang laman daw ng isang mixer, 2 cubic meter lang. Yun lang yung dinideliver nila. So kailangan nila ng kailangan natin ma-meet yung 7.1. So now, so it means that for every mixer, okay, ang equivalent niya is 2 cubic meter. Tama ba? So if we will be ordering this 7.1, so we divide that into 2. Kasi hindi ka pwedeng umorder ng 1 cubic meter lang. Kumbaga ito yung ano mo, yung denominator mo. So the answer is, divide natin to 3.54. Okay. So o-order ka ng at least 3. Yung pang-apat na mixer, 0.54 lang ng concrete yung kailangan mo. Pero again, hindi mo siya pwedeng orderin ng butal. So what will you do is to round it up. Sa estimate class, you don't round off, you don't round down, you always round up sa estimate. Kasi if you round off, pagka hindi tumaas yung value, mabibitin ka. If you round down, tawag dito, obviously kulang yung estimate na kailanganin mo. So you always round up. Okay. So this is 4. Ayan. So we will be needing 4 mixer. Okay? So apat daw na mixer 'yan. So ang presyo ng isang cubic meter ay 4,000. Pero take note, yung apat na mixer na 'yan, ang laman is 2 cubic meter, tapos ang presyo ng isa is 4,000. Ayan. I hope clear yan, class. Kung hindi nyo man magamit itong part na to na tinuturo ko, magagamit ito sa QS pag nag-QS na kayo. So 4 times 2 times 4,000. 32,000. So ang cost ng concrete sa is 32,000. Sample lang naman yan. Okay? Any question? I think straightforward naman yung solution. Yan. If you have question, just chat na lang muna sa chat box. Okay, so let's go naman sa example natin ditong isa. Ayan. So sabi dito, compute the cement in bags, sand in cubic meter, then gravel in cubic meter needed for the yun nga, yung same na given, 15 pieces, 30 at 300 mm by 300 mm by 5.1 meters na column. So use yung 1:2:4 ratio. So ito na yung ratio binigay na natin. And then for the equivalence, pag nakuha natin kung ilang bag, cubic meter ng sand and gravel, so we multiply that sa unit cost na
available sa hardware, and then eto yung equivalent niya nung cost, ilang cubic meter per sand and gravel per truck yung mabibili. Ang ibig sabihin nito, yung truck ng hardware, ang laman niya, ang kaya lang ilaman sa truck niya is 1.3 cubic meter. Ganun din to. In real cases, sa mga hardwares natin, magkakaiba sila ng laki ng elf truck nila or yung dump truck nila. Kasi, ayun, syempre, di naman sila pare-pareho ng laki ng truck. May mga maliliit, may malalaki yung truck. Ngayon, yun yung nagiging driving factor kung magkano yung sand nila. And normally, hindi ka makaka-order ng butal, binibili mo siya by isang truck or by half truck. Pero again, depende yun sa hardware. Kasi wala naman silang way para i-compute na kailangan nila ng 0.4 cubic. Kailangan mo ng 0.4, example, 0.4 cubic meter ng truck. So yun yung dadalhin sa'yo. So normally, kapag ka ganito, instead na magdagdag ka ng um, ng tawag dito ng wastage, so mag-round off ka na lang depende sa availability na sa hardware. So ipakita ko sa inyo paano natin gagawin pag na-compute natin. Okay. So yung sa same example na to, so ang required lang natin, 'di ba, is 6.885 kasi sabi ko nga sa inyo, wag tayo maglagay ng wastage kasi baka magka-wastage tayo kapag nag-round off tayo. Okay? Yan. Kaya again, ito yung sinasabi sa inyo, you do it case to case kasi if you use 7.1, tapos later mag-round up ka pa. So, additional wastage yun. Katulad dito, nagpa-wastage kagad ako, pero even though na magpa-wastage ako dito or not, same lang din naman yung makukuha ng value na for truck. Kasi alanganin yung isang truck sa pang-apat na mixer. But anyway, so let's proceed with this one. So sabi dito for the cement, okay, it's 6.885. Okay, ilan daw yung equivalent niyan sa 1 cubic meter? That is 9 bags. So 9 bags, 0.5 and 1. Okay, so ilagay natin dito. Cement, 9. Sand, 0.5. Gravel, 1. Yan yung multiplier natin. Okay? Multiply natin. So that is 6.885 times 9. So you need 61.9, ilan yun? 0.97 or ayan, 62 bags. Yan. I think with this one, kasi almost 0.03% ilan ba equivalent dun sa isang 40 kilogram? 0.03 times 40 kilogram. So parang isang kilo, 1.2 kilograms lang yung equivalent ng sobra dito. So siguro pwede natin itong gawing 63. Ayan. Kung gusto mo na may wastage. So 63 cubic. So yan, okay na yan. Ito na yung gamitin natin, 63. Mag 62. Pero for for your plate siguro, direct round up na lang muna kayo. Ito, kaya lang ako nagpadagdag. So pwede nyo i-consider yung wastage as an additional bag. Pero pwede rin hindi dahil nag-round up ka naman. Pero yun, yung unforeseen circumstances like like yung handling of concrete. So we can also consider an additional bag with that one. So it won't hurt naman kasi magkano lang din naman isang peraso niyan. Okay? So then for the sand, so it's 6.885 times 0.5. So that is 6.885 times 0.5, 3.44. Ito, I would suggest, or 3.45 natin, kasi may butal pa siyang kasama. Ni-round up ko. So ito, I would say, wag muna kayong mag-round up. Kasi, i-check natin kung ilang truck ng ang kakailanganin natin with this one. So for the gravel, okay, so 6.885 times 1.
So, hindi na ako maglalabas ng calculate with this one. So, it's 6.89. Ayan. Round up ko na lang. Now, sabi, ang isang truck daw ay equal sa 1.3 cubic meters. Ito yung laman. Tingnan nga natin. Tama ba? 1.3 cubic meters. Ayan. Okay. So, yung sand and gravel, let's divide that to 1.3 para malaman natin ilang truck yung bibili natin. Okay. Kung may butal, round up. So, yung round up natin dito, that will serve as the wastage. Pero since, let's say sabihin natin pwedeng umorder na kalahati na it can normally done sa hardware. So, i-round up natin to the nearest one or 50% of the truck. So, 3.45, we divide that sa 1.3. So, that is 2.65. So, that's greater than 0.5 na or half truck. So, let's order. So, ilagay mo natin dito. 2.65 or it is 3 trucks. Okay? On the other hand naman, so 6.89 divided sa 1.3. So that's 5.3. Okay? Or pwede tayong umorder ng 5.5 sa hardware. Okay, so if we summarize this one, so natin. So meron kang cement na 63, meron kang sand 63 bags. Meron kang 3 trucks na to ha, equivalent truck na to. 3 trucks of of sand. And then sa gravel naman, you have 5.5 ba yun? 5.5. 5.5 trucks. Ayan. So let's just multiply that sa unit cost kasi ang unit cost naman is per bag at per truck. So ang unit cost ng cement ay 198. That's 198. Sulat ko na muna lahat. Ito 2,800. Ito is 3,500. Yan, 3,500. Okay. So, pakita ko lang to. 198, 2,835. 198, 2,835. Ayan. Okay, solve. So, that is 63 times 198. So, ang presyo nito is 12,474. Then 3 times 2,884. On the other hand, it's 3,500 times 5.5. 19,250. So the answer is, i-total lang natin. 12,474 plus 8,400 plus 920. 40. 40,124. Ayan. Ito na yung in peso. Baka i-compare nyo yan class dito ha. Baka hindi updated yung price na binigay ko dito sa mix or baka overpriced ako sa binigay ko sa presyo sa sand and gravel. Kasi normally, mas mura si manual kesa kay ready mix in terms of material. So kung ano yung iminura mo sa ready mix, imamahal mo sa labor kay manual. Kasi kay ready mix, ipupur mo na lang eh.
kay manual, either gagamit ka pa ng one bag mixer or gagamit ka pa ng ano 'to, ng yung kay ready mix gagamit ka ng tawag dito, ng ano lang, ng labor for pouring. Kay manual gagamit ka ng concrete mixer, ng labor and everything para mahalo mo yung concrete. Tsaka mas matagal yung preparation. So mas matagal, mas mangangailangan ka ng mas madaming tao or mas mahabang man hours. So almost same din. Pero kapag tinotal mo pa din, mas mura pa rin ng konti ito compare with the other one. Mas mabilis nga lang yun. Yung time saved with the ano 'to, with the concrete na minix natin sa batching plant for the concrete mixer. Yun, yung time na na-save mo dun, ang equivalent nun, cost na mamumura mo naman dito sa manual. Okay? Ayan. So, I hope clear yan class ha. Ganyan lang naman mag-straight computation of your plate. So, for your plate, ang requirement ko lang hanggang dito lang. Okay? Hanggang dito. Walang track kasi pang QS yan eh. Hanggang dito lang sa estimation of how many pieces how many bags cement and gravel are needed. And then also class, pero kapag nag-exam tayo so or ano later on, let's consider the computation ng cost kasi direct multiplying lang din naman yan. Isama na natin sa quiz. Pero sa plate hindi. Kasi kung isasama natin to sa plate, pupunta kayo ng hardware to canvas. Pero wag niyo nang gawin kasi may subject naman kayong para doon. Okay? I think yun lang for the concrete. And then, if you, do you have any question bago ako mag-proceed with the next topic? The earthworks? Wala naman? Okay. So, for the earthworks naman, ito is for plate number 2. Ituturo ko na ngayon para pwede nyong gawin. Kasi next meeting, supposedly dapat face-to-face tayo, di ba ngayon, tas quiz. So, what I'm planning to do is, next meeting, online tayo. So, tuloy pa rin tayo sa lecture. Then, ano, pero on the side, yung sa remaining part of the time, so itutuloy nyo lang yung plate number 2. Yung plate number 1, tapusin, tsaka yung plate number 2. Now, um, tawag dito, i-extend ko yung deadline ng plate number 1 and also, yung exam natin na supposedly scheduled today will be moved the following face-to-face meeting natin. Hopefully, wala nang bagyo. Ayun. Prepare pa naman sana ako for your exam with this one. Again, the coverage of quiz number 1 will be on will be covering yung first 2 slides lang natin. Tsaka yung mga vernacular. Okay? Siguro next week, discuss lang natin, pasadahan natin yung mga vernaculars na ipinasa nyo para on the week after next week, which will be the face-to-face class. So, maka-cover na natin siya sa exam. Okay, pero all the estimates will be part of the succeeding exams na lang para hindi tawag dito, masyadong madaming aaralin nyo. Okay, ano lang, 2 slides tsaka yung mga vernaculars lang. Ano na ba yung mga naturo ko? Tikit lang naman. Okay, tama. Eto bang masonry? Naturo ko na ba to? Ay, hindi pa. Parang hindi ko pa to naturo sa inyo. Next meeting na lang kasi medyo mahaba-habang discussion din yan. Okay, so clear na tayo sa concrete. So punta na tayo sa earthworks. Okay, for the earthworks, ito naman yung mga material as mentioned before na lupa. Okay, yung mga earth filling materials. I think ito yung discussion natin last time. Ayan, yung mga lupa, base of base, ganyan. Tapos ano yung mga inilalagay na tawag dito na ano sa lupa na tawag dito mga engineered fill ganyan para to stabilize etc. Okay? Pero ayan. So let's go with the estimate ng earthworks. Ito pang ano din to. Pang kasi po na nga to. Close natin. Ito siguro
Select all. Copy. Paste ko kayo sa chat ito para hindi na ma-delete, mawala kasi magbubor ako eh. Then punta na tayo sa Earthworks. Ayan. Ito Earthworks. Ayan. So for the Earthworks, we have una excavation and then followed by the backfilling and compaction. We have also the grading and compaction, gravel bedding, tas soil poisoning. So for the excavation, what is important here is that we get the footing. Okay, let's discuss first with the excavation ng paglalagyan ng foundation. Simple lang muna footing kasi yun lang naman din normally nandiyan sa ano nyo. For the much detailed excavation, so it will be discussed na sa ano sa QS. I guess kasi ano lang naman, ituturo ko lang sa inyo paano nyo gagawin yung plate nyo. Di ba meron kayong mga footing? So normally, we get the volume. Una muna yung area nung ating paglalagay ng footing or yung size ng footing. For example, if the area of the footing is 1 by 1, okay, drawing ako. Example, we have an area, we have a footing. Sabihin natin, simple lang, 1 by 1. Tapos may ano dito, column na sabihin natin 300 by 300. Okay. Then, sabi, kung ito yung footing natin, ito naman section na. Ayan. Okay. And then, mag-excavate daw. Tapos, ang height daw muna pala natin dyan is ito. Okay. Ang thickness natin, sabihin natin that is 200 mm. Tapos sabihin natin this one, sabihin natin for us to get a total depth of 1.5. So this is sabihin natin 1,300. Assuming na yung total depth is 1.5. Example lang to ha. Okay. So understandably, if you're gonna excavate, eksakto. Diba? Dapat ganyan. Eksakto yung hukay mo. Rectangle. Pero, yan siya. So, assuming na ito yung volume ng concrete na kinoconsider mo. That is 1 meter, tama ba? 1 meter by 1 meter by 1.5. Pero, ang sabi dito sa ano natin is that we should add a 0.25 meter or 250 mm both side. The reason why is that para may place to work pa yung tao natin as they pour the concrete or as they work for the footing. Kasi wala silang tatapakan kapag naglatag na sila ng bakal. So hindi naman nila pwedeng tapak-tapakan yung ano kasi baka hindi nila maikabit ng maayos, etc. And then we need to consider the gravel bedding or lean concrete thickness. So alisin ko muna to. So sabi, kailangan nating mag-consider ng thick 0.5. Ayan. Sabihin natin ganito. Ayan. Wherein, ito, tsaka ito, again class, that's all, 250 mm. Yan yung sinasabi. Ito yung hukay. 250, so ba ng 0? Yung hukay. So, hindi ka maghuhukay na 1 by 1. Maghuhukay ka ng lalabas 1.5. Tama ba? 1.5 by 1.5. Okay. Then, aside from that, we need to consider the lean concrete. Kasi, I think nasabi ko sa inyo last time, kasi kapag wala tayong lean concrete dito, so nakaupo sa lupa. Again, the purpose of having a lean concrete is that para meron tayong paglalagyan ng footing. Kapag ang footing directly exposed sa earth, tapos naglagay ka na ng bakal, naglagay ka ng ano to, ng yung parang pang-rise ng ano ng rebar para hindi siya nakadikit mismo sa lupa. Okay? I forgot the term.
yung para siyang ano, para siyang maliit na cylindrical na inilalagay sa ilalim to par spacer. 'Yun. So doon nakaupo yung mga rebar para again yung concrete cover required will be met. Now, wait lang. Okay, class, sorry. 'Yun, anyway, so um again after we use the spacer, meron tayong rebar. So if that is exposed sa or yung spacer natin is directly located doon sa lupa kung saan natin ibubuhos yung concrete, ang tendency is that if the parts of the concrete will be directly poured, okay, and then will be exposed sa ating earth material. So ang tendency is the water content of the concrete may seep through the earth, okay. So pwedeng mabawasan yung water content, so hihina yung concrete natin. So we don't want that to happen. First things first, kailangan muna natin lagyan ng lean concrete. Okay? On the other hand, yung side naman that can be exposed naman sa earth pa din. Teka, parang may kulang ako sa lean concrete ko. Oops. I-drawing ko na lang din muna dito ito. Ayan. Ito yung 250 mm na offset. Tapos kung may lean concrete ka, ayan, kung may lean concrete ka, so that would cover yung entirety. So wala namang problema yan kasi ayan. Okay, basically parang ganyan. So sulat natin. Ito yung 0.25. Ayan, tsaka ito. Ito naman yung lean concrete. Ang lean concrete class, ano lang siya, mix of concrete na wala namang strength na ano required. Ang importante lang maano natin 'to, masementohan or malagyan natin ng concrete yung sahig para flat tsaka para hindi magsisip yung tubig. Okay? Or minsan gravel bedding, iko-compact mo na lang, pwede rin. Normal or eto, sulat natin dito, gravel bedding or gravel bed. Normally, the thickness of this one, pero again, depende pa rin to sa geotechnical engineer. Pero normal lang nakikita ko is 100 mm. Makikita nyo to sa general notes nyo. Kaya ako naghahanap sa inyo ng general notes, yung mga ganitong klase or yung mga ganitong bagay na kailangan nating masama sa estimate, makikita natin sa general notes. Ayan. Okay, so ito. Then, next is, once na nakahukay na tayo ng 250 na pasobra, tapos nakapalagay na ng lead concrete, pwede na nating buhusan itong footing. Now, anong kinalaman yan doon sa ating excavation? Take note, igagawa ulit ako ng bagong hukay. So lumalabas, ang hukay na natin ngayon, kung tama ba, yung 1 meter by 250 by 250, that's 1.5. This is 1.5. Both sides naman yan through X and Y. Right? Symmetrical naman example natin. Then ang height natin ngayon will be 1.3 by 2.2 by 0.1 plus 0.1. So ang total na natin ngayon is 1.6. Kung kanina, kung ang total depth of this one is 1.5 kasi yun yung requirement from the face of the footing hanggang doon sa natural grade level dito. Okay? So, kailangan natin magdagdag for the lean concrete. Kasi pag hindi, mas mababaw yung hukay natin. So that's ang total natin 1.6. So isn't it that the volume required is 1.5 by 1.5 by 1.6. Ayan. Para basically, sige, i-compute muna natin to.
bago ko sabihin yung sasabihin ko next. 1.5 by 1.5 by 1.6. So that's 3.6. Ito yung cubic meters ng earth material. Now, let's say ito yung lupa bago hukayin. Then, nung hinukay, naging ganito. 'Di ba magiging ganito 'yan? Ayan. Kasi nga meron tayong hukay. Oops. Yari. Ayan, 'di ba? So again, ilan nga yung sukat nito? 1.5 tapos ito 1.6. Now, ito nga natin. Tabahan natin yung papel. Ayan. Now, so lumalabas, ito ay binawasan natin minus ng ito. Ito yung binawas natin, 'di ba? Ayan. Ito yung binawas natin dito, tama? Now, kapag hinukay na natin at itinampak natin, ngayon, ang tawag dito, yan yung cut, okay, or excavation. Ito yung excavated volume. Okay? Yeah, ito. Excavated volume yan. Okay? Now, next natin gagawin sa site, itatambak na natin yan dito. Pero hindi na natin to maitatambak lahat. And then, ang mangyayari pala muna dito, bago natin pag-usapan kung ilan yung itatambak natin pabalik, is that etong 3.6 na to, lolobo to, lalaki to. Magiging ano yan, tawag dito, normally may increase ng 20%. So 3.6 times 1.2, that's around 4.32. So ito, magiging, ano yun, 4.32. Magiging 4.32. Yung earth natin, yung ito, magiging 4.32 yan. Ang reason doon is that before the excavation, the earth is compacted. Kasi ano siya nagsettle siya naturally through time. Pag in-excavate mo yan, mapapasukan na yan ng mga air voids, ng spaces. Magkakaroon niya ng mga spaces. Magkakaroon ng hangin. Kaya siya mas lalaki. Kaya kung mapapansin nyo sa mga sementeryo, 'di ba? Kapag nagtatambak sila, kunwari kung ano yung hinukay nila, normally doon sa sementeryo, wala pa yung wala pa yung paglalagay ng kabaong. What I am explaining are yung mga graveyards na 6 feet below the ground, hindi yung mga nasa nicho. Now, pag hinukay nila, 'di ba, lalagyan nila ng parang white na box kung saan kasya yung nicho. And then, pag tinampakan ng lupa, mapapansin nyo, pag diretso siya, yung kunwari wala pang ililibing, tapos kapag may inilibing na, nakaganon, naka-mound, may nakaumbok pag tinambak nila kasi they are anticipating for the settlement of the soil na ibabalik nilang tambak. Kasi kahit anong compact nila that time, hindi nila yan makakompact unless gagamit sila ng roller or ng vibrator para makompact. Kaya lang, syempre di naman nila gagawin yun. Ano yun cemetery yun eh. Di baka masira yung kaha nung kabaong at pwedeng directly madama yung kabaong. So, now with that, so naglalagay sila dito para through time, magsisettle siya, magpa-flatten siya, ganyan. So normally makikita niyo yun doon sa mga kamag-anak nyong that pass away tapos inilibing sa ganito. So mapapansin niyo nung inilibing sila ganito yung tambak. Then at the same time magpa-flatten siya. Kasi again, the behavior of the soil
settles naturally, and then yun, hindi naman natin siya kinocompact sa mga sementeryo. Okay? So, that's the reason why, again, is that merong mga herboids. So, going back with our example, so, ganun to, kaya lumolobo yung cubic meter ng concrete with this one. Normally, may plus 20. Again, depende to sa klase ng soil. Okay? So, just check it. Pero, at the very, naman, for the calculation, you may use 20%. Pero again, depende yan sa klase ng soil. Kasi kapag mga sandy, hindi ganyan kalaki. Okay. So, yun. So, kung ito yung cubic meter, so parang lalabas, ito na siya. Hindi siya, ito yung cubic meter natin dito. Okay? Now, pag tinambak na natin yung pabalik, we should less the volume of this column and footing and lean concrete bago natin itambak. So, si lean concrete, that is 1.5, tama ba? By 1.5 by 0.1. So, yan yung ng lean concrete natin. So, 0.5 times 0.1, 225. Kasi syempre, meron ng laman eh. So, hindi mo na may babalik yan lahat. And then, footing. So, si footing, that is 1 by 1 by 0.2. So, the answer is 0.2. Hindi ko nagka-calculator. Direct lang yan. Si column, that is 0.3 by 0.3 by, ang column height is 1.3. Ayan. 117. Class, take note pala, bago ko i-total to, kapag pala nagbubuhos tayo ng footing, ito normally napapansin ko to sa mga foreman, sa mga labor na gumagawa ng mga substandard na work. Hindi na sila gumagamit ng formworks. Wag na wag kayong papayag, ha? Kapag kayo na yung nagsusupervise ng trabaho. Okay? Kasi kapag pumayag kayo, so maaaring ma-compromise yung concrete, as I've said, yung water content. So hindi kasi nila alam yun eh. Sabihin nila, pahirap, madami na kami nagawang ganito. Tama, madami nga silang nagawang ganon, pero mali. Okay? Hindi sukatan ng pagiging tama yung dami ng nagawa. Lagi nyo tatandaan yan. Ha? Ang sukatan ng pagiging tama is tama yung procedure na sinusunod natin. Hindi yung dami ng nagawa. Okay? Anyway, going back. So, ayan. So, just total with this one. 0.225 plus 0.2 plus 0.117. Tsaka at the end of the day, class, pinapasweldo natin sila eh. So, kailangan nilang sumunod. Hindi sila yung nagpapasweldo sa atin. Anything na may mangyari doon, ma-compromise, hindi sila liable kasi they will move to another job. Pero tayo, dahil may license tayo, so we are liable with that one. So, it's 0.542. 0.42. Ayan. So now, ililist natin ito sa total cubic meters ng opening na to, which is also this one, di ba? Ito rin naman yan yung opening niyan. So that is 3.6 3.6 minus 0.542 equal 3.6 minus 0.542. Yan, 3.058. Ayan. Okay. So, ito na yung ating required cubic meters. However, ito yung required cubic meters natin. However, ang pagkukuhaan kasi natin, 4.32. Okay? Meaning, may voids na yan. So, kung yan ang pagkukuhaan natin ng Earth, tapos nag-expand siya by 20%, as I've said, so gawin natin si 3.058, let's multiply it also by 20% para makonsider na natin yung settlement later on, tsaka yung magiging
yung consideration ng mga airvoids. So times lang natin sa 1.2. Okay? Ayun. Times 1.2, 3.67. So ito itatambak natin. 67. Class, take note ha. 3.67 man to dito, pero kasi versus sa total na 1 na 3.6 na original na hukay. Pero kasi class, eto 3.67 with air to with air or with voids, air voids. Eto, wala tong void. Okay? So pag nagsettle, so mako-compact yan later. So walang problema. Okay? Any question dito sa computation na to? So basically ganito lang naman mag-compute ng na ano natin sa footing. Isa pa pala, kapag ang footing natin is located sa mga property. Okay. Pag ang footing natin located sa sa property line, example, ito gawa tayo ng property. And then yung footing mo corner or isolated footing. Again, magdedepende to kung ano yung nasa plano nyo. Kung ang plano nyo isolated, nasa gitna yung footing katulad nito, walang problema. Pero kapag nasa corner or nasa side yung footing, corner footing, sabihin natin ganito, or let's say may another footing tayo. Same applies din plus sa ano to ha, it will also apply the same as with the combined footing. As long as may kadikit na property line, yung outline mismo ng footing natin. Katulad nito, meron siyang kadikit na footing, may kadikit na property line. Tsaka dito, ganun, tas ito isang side lang. So kapag nagdagdag kayo ng 0.25, itong workspace na to, syempre, ang ano lang natin dyan is that, ito na lang. Ayan, ganyan ha. And then on the other hand naman, dito, ganito. Okay? Gusto ko kapag nag-estimate kayo, makikita ko to na if ever na may mga ganito kayo, yung consideration niyo na ganito yung outline is pinakita niyo sa plate niyo. Ayan. So basically yan. So ito na lang yung workspace natin. Tapos dito nakadikit na diretso yung ating footing. Pero pwede tayo maglagay na kung plywood lang naman na manipis. Pwede naman tanggalin later. Ayan. Okay? Any question? May question ba bago ako mag-proceed with the discussion na ng remaining topics sa Wala. Balik class, ito yung gagamitin natin pang-estimate ng sa excavation ng footing nyo doon sa plate. Okay? Balik tayo sa notes. Ayan. So ito, grading and compaction, normally, the grading and compaction happen after the excavation and then the backfilling or excavation and then the preparation pala nung footing, nung subgrade, we compact. Doon sa example natin dito na ginawa sa ito, kapag kahukay niyan and then yun inaayos natin, kung maglalagay tayo ng gravel bedding, so we compact that, make sure that we minimize the voids and spaces. So yun, there are reason why is that we make sure that we compact as much as possible kung merong kailangan i-compact is that para maiwasan na natin yung mga or mabawasan natin yung mga air voids. On the other hand naman, the term grading, okay, this pertains to projects na hindi siya footing ang wino-workout in terms of earthworks. For example, gumagawa kayo ng mga kalsada. So, if you want to level the road, for example, meron tayong bundok. Kunwari, meron tayong hill, ganyan. Tapos maglalagay kayo ng kalsada sa gilid. Kapag nag-cut tayo dito, ayan. Or minsan extended, ganyan, may fill. So we compact this side and then, yan, pati yung mga base course, etc. So kino-compact pa natin para doon sa placement ng mga succeeding pavement layers. Ayan.
Pero not so much naman to sa ano, sa plate nyo kasi ano. Pero pakita tayo ng site grading. Well, actually class, ito trabaho talaga natin. Hindi lang mga building-building. Ayan. Yung site grading, ayan siya. So, ang tawag dito sa, I think na-discuss ko last time yung kung paano or ano-ano yung mga equipment na ginagamit for this one. So, yun, ang tawag doon sa entire process of ginagawa, no, excavator, payloader, grader, roller, paver, meron din paver, yan. So lahat ng yan, ang tawag din is grading. So ginigrade natin yung lupa, meaning pinapantay natin yung lupa depende sa desired natin. Pantay meaning hindi flat ha, pinapantay natin kung ano yung desired slope ng lupa. Kasi pwedeng nakaslope yan, pwedeng flat, or whatsoever. Ayan. So grading ang tawag dyan. Yan. Ito yung magandang pasukin trabaho class kasi hindi lahat ng engineer marunong mag-design ng ganito. Okay, anyway, going back. So yun. So yun yung ating grading and compaction. And then gravel bedding, nasabi ko na kanina, ayan. So ito, if we're gonna add gravel bedding, sabi dito, so where do we normally use gravel bedding? Sa footing, wall footing bedding, slab on grade bedding. And then consider a fill factor. Ito yung 20% kanina sinabi ko. So 15 to 30% as bedding shrinks after compaction. Ayan. So ano to, yung volume na gagamitin mo pero syempre hindi ka pwedeng mag-pour kaagad sa ibabaw ng gravel bedding. Kailangan mo muna i-compact yan. Meron tayong compactor na pang-compact, yung para siyang pa-square. Pakita natin. Na natin. Ay, hindi ito. Baka bastos lumabas eh. Ayan. Ito. Pwede to. Ay, hindi sa concrete to. Pero ito itutukoy ko. Ito. Pwede to. Pang vibrator to eh. Nang maliitan. Ayan, kinokopak niya yung bedding ng gravel na may kasamang clay soil. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Vibrator. Okay. Ganyan mag-compact ng gravel bedding. Okay. The next is backfilling. So, we backfill. Do sa example natin, ginawa na natin. So, consider natin 20%. Again, depende sa klase ng soil, as I've said a while ago. Okay. And then for soil poisoning, we do soil poisoning treatment. Depende to sa coverage area. Ito hindi ko to isasama sa plate. Dinidiscuss ko lang kasi nandito na. So normally we use soil poisoning para ma-prevent natin yung mga organic material or yung mga organisms na to penetrate yung concrete or the structure. Hindi lang yan anay, kasama diyan yung mga halaman, kasama din diyan yung mga mga other pests then that can that can uh, somewhat compromise yung structure natin. So normally you just get the total floor area and then i-divide nyo lang siya sa coverage nung treatment. For example, bibili ka ng treatment na ang kaya niya i-cover is sabihin natin 20 square meters pero yung bahay mo is 100 square meters. So kailangan mo ng 5 treatment bottle for that one, for the soil poisoning. Pero it's another discussion. It's another topic for another day discussion pag nasa QS na kayo. Okay. So aside from the vertical projects, so we have the horizontal projects. So ito naman, kapag kinukuha natin yung excavation and embankment or the cut and fill volume of the horizontal project, hindi siya katulad ng pinakita natin dito. Ito kasi direct volume lang yan eh. Dito, dahil pag mahabaan, so mahirap siyang gawin. So basically, you get it using the end area method, Prismortal, or pwede kang gumamit ng software. So ang ginagamit namin can be 12D. Yun yung software na ginagamit ng office namin sa for Australia, New Zealand region. Then nagamit na rin namin dito dati yon sa Philippines yung ibang mga projects namin. Then can use also AutoCAD Civil 3D.
class, ipopromote ko na pala yun kasi I have a class later and hindi pala later. This semester pala. Yung isang class is for mamaya. It's structural detailing tsaka BIM. Meron akong klase sa sa CET. Now, one of the extension ko sa kanila kasi wala namang magtuturo sa mga students ni PUP noon is that I will be um I will be sharing with them a video tutorials nung AutoCAD Civil 3D, Revit tsaka yung Navisworks. Pero hindi ko pa nagagawa. Pero I will try to work it out within the next few weeks. Yun, if you want, hindi siya required sa class natin ha. I'm just promoting it. If you want to visit the recording, or if you want to try to learn an additional software kasi baka ang ituturo lang sa inyo dito sa school is structural software. Yun, yun. If you want, you are very much welcome to view the recording that I will be creating na ipopost ko dun sa YouTube. It's for academic purposes para mai-share ako sa inyo habang nandito kayo sa university. And it's somewhat also similar or hindi, somewhat aligned with the topic natin for today na earthworks kasi that software, particularly Civil 3D, can compute yung volume of the earthworks na ginagamit sa on-site. So, pero yun, going back with this one, so etong formula na to, ito yung mga ginagamit naman kung manual. Now, normally, na-paste ko na ba yung sa pen? Paste ko na rin to. Okay. Ayan, wait lang class. Okay. So going back, so for the horizontal, for example, class, mag-thumbs up nga kayo. Tapos na ba kayo sa surveying? Kasi baka mamaya mag-discuss ako ng additional, thumbs up lang ko tapos na. Ayan. So at least may intindihan yung sinasabi ko. Thank you, Darnell. Ayan. Thank you, Dan. Now, let's say meron tayong kalsada. Sisimplihan ko lang. Yan. Ayan. Sisimplihan lang natin. So let's say meron tayong kalsada. Tapos, di ba, may center line. Ayan, center line. Ayan. Plus, ito yung ginagawa namin sa actual ha. So, hindi theoretical tong tinuturo ko. Ito yung actual mismo. Pero basically, same lang din naman sa theoretical yung tinuro sa inyo. If you're familiar with the end area method, it's just recall kung naituro na sa inyo. Or, teka, bago ko pala ituro, thumbs up nga class kung sino na yung or kung may idea na kayo about the end area method. Wala? Hindi na ituro sa surveying? Okay, so baka naituro sa inyo mga alignments. But anyway, sige. So let's say, di ba meron tayong station? Okay. Ayan. We have 0 plus 0, 0, 0. Di ba ang indication niya, the first three number sa left is in meters. Ito kilometer na to. Di ba? Yan. Sabihin natin ganyan. Let's say the spacing is hindi mapantay. Sabihin natin 0 plus 0.20, 0 plus 0.40, 0 plus 0.60, and so on. And so on. Now, we get this cross-section area per station. Ang tawag sa ibang countries or region, station, okay, or chainage. Ayan. Parehas lang yan ha. Pero ang normal na ginagamit natin dito sa Pilipinas, station. Kasi American-based tayo eh. Chainage parang British, I guess. Or Australian. Kasi ito, station. Ginagamit namin to sa American projects before nung employed pa ako sa American company. Nung lumipat ako sa GHD Philippines, we use chainage or station. Depende kung anong trip. Pero most of the time, chainage kasi Australian company yun eh.
Then yun, ngayon na nasa Australian company ako, saka mga Australian projects, chainage yung ginagamit namin. We don't use the term station. Pero anyway, they are the same. Hindi siya used for a particular pero parehas lang talaga yan. Okay. So, kinukuha natin yung cross section for every station. So normally at station 0, kung ito yung existing, pakita ko muna yung existing ground. Ayan. Normally kung gagawa ka ng kalsada, kunwari bago, yung dulo ng kalsada, 'di ba dapat nakadikit? Yan basically ganyan. Nakadikit doon sa existing. Kunwari meron tayong road dito na nakaganyan. Naka-crown yung road. Ito yung center line ng sabihin natin existing road. And then magko-connect ka ng bagong road. Bago sabihin natin papasok sa isang subdivision. 'Di ba yung dulo nun dapat magkapantay doon sa kalsada dito? Kaya siya ganyan. So normally at the station 0, ano siya, ang cross section natin sa station 0 is kung ito yung existing, wala kang makikitang ano diyan, wala kang makikitang wala kang makikitang level ng bagong kalsada kasi nga naka-tie-in. Tie-in ang term na tawag diyan, tie-in. Or naka-interface, ganyan. Interface or naka-tie-in. Now, on the station 20, kung ito yung section ng existing, then yung road natin pwedeng nakaganito na. Tapos ito yung sidewalk. Ay, namatay. Ayan. Tapos nakaganyan. Naka-butter. Ayan. Okay? Ito yung center line ng road natin. Okay? Another example. Station 40. Ganyan. Yung existing. Palitan natin muna ng kulay. Okay? And then, meron tayong crown. Tapos nakaganyan tayo. Tapos naka-butter tayo. Ang tawag yan is butter. Butter. Ayan. Ayan. Kasi ito nakaganon. Ayan. So cut ko na muna dyan sa station 20 kasi same concept lang din naman yan dito. Station 40. Okay. Now, kung mapapansin natin, ito, si station 0, yung cut and fill area niya. Area muna class sa area. Area to, area. So it is 0 square meter sa cut. Wala siyang cut eh. Ba't cubic meter? Squared. And then, for 20, ang cut and fill niya is sa cut, wala. Kasi nasa ibabaw tayo, di ba? Tama ba? So, sabihin, hindi tayo magtatambak. So, 0 pa rin yan. 0. Squared. Pero sa field, dahil nasa ibabaw tayo, so dapat meron tayong area. Ang area na pinag-usapan natin, ito yung area na nakikita mo. Dahil 2-dimensional yan, so area yan. So, let's say, sabihin natin, assume tayo 75. Ay, masyado malaki. Sabihin natin, ano lang, mga 34. Yan, 34 square meter. Now, dito sa station 40, may cut and fill na siya, mapapansin nyo. Eto, portion na to is nasa fill, nasa ibabaw siya na existing. Ito is center line. Ito naman, nakakat. Sabihin natin si cut, sabihin natin it's 17 cubic square meter. Then ito, kunwari, nasa 21. Yan. Okay? Yan. Now, ang next step natin, we apply the end area method. Habaan natin yung papel. Ayan. So next natin gagawin dyan, we compute the volume netong portion na to. We get the volume of this portion. Ayan. Ito natin ang kulay. Hindi lang. Orange na lang. Red. Red. Ayan. Kunin natin tong portion na yan. So for us to get that volume, so di ba ang spacing natin is 20? For us to use the end area method,
ang formula natin doon, ang volume, the volume is area 1 plus area 2 over 2 times length. So for the volume ng concrete ng ng 0 to 20, hindi ko na bubuin yung 0 plus 0, 0 to 20 ganyan. Is area 1 ng cut 0 plus 0 over 2 times 20. Ayan. So sagot lang naman dito 0. Cubic meter na yan. Ayan. Tapos volume ng fill is 0 plus 34 over 2. That's 17 times 20. Ilan yan? 34? 340? 0 plus 34 over 2 times 20. 340. Ayan. So 340 cubic meters yung fill. Ngayon, kung sa actual, merong mga in-between dyan. So okay lang yon. Ano naman yung end area method. Approximate pa rin naman ng end area method. Hindi siya perfect You can also add plus wastage later. So next natin kunin, ito. Yung next area. Wala dapat yan. Ayan. Okay, so yung second area naman. So this is for 20 to 40. So this is BC niya, lagyan kong guhit is 0 plus 17 over 2 times 20. So that is 0.17 over 2 times 20. So that's 170. 170. And then CBF naman, so that is 34 plus 21 over 2 times 20 equals ilan to? 34 plus 21 over 2 times 20. So 550. 550. Ito na yung volume nung station na yan. Tapos, ang ginagawa natin dyan, so kukumpitin natin lahat hanggang sa dulo ng station, and then we get the cumulative. Actually, pwede mo siyang maganda siya naka-Excel table. Okay, so cumulative siya. Kunwari, kung gusto mong makuha from 0 to 60, so i-add mo lang yung cut and fill hanggang 0 to 60, ganun. Kung gusto mo makuha yung hanggang dulo, 0 hanggang end station. Now, so parang basically, yung total or the cumulative, lagyan natin Q. So ng BC is 0 plus 170. That is, 170 pa din. And then VF pala. That's 340 plus 550. Kasi na class wala kasi akong pen sa computer ko. Kung pangit yung sulat. Tsagayin na lang natin. That is 890. Hindi ko na ito, madali naman. 890 cubic meters. Ayan. So ito yung cut and fill natin for 0, cumulative ng 0 to 40. Ayan. Okay? So, ganyan mag-compute pagka horizontal projects ang ginagawa natin. Again, reason na tinuturo ko dito kasi hindi lang naman ang magiging work natin is limited sa mga vertical structures. So, most of the time, mga horizontal projects. Kahit yung mga trabaho ng DPWH, yung mga usong ngayon or na mga flood control. So, basically, cut and fill din nila is naka-by station din. Okay, so if you want to work doon. I think maganda mag-apply ngayon. Mukhang madami na sinisibak. So kung malapit na kayong graduate, pwede kayo, sa kanila kayo mag-apply. Palitan natin sila. Palitan sila na matitino. Anyway, ayun. So, copy ko to. Teka. Select. Select. Daghang. Anyway.
Meron na ba to? Ito. Yan. Finish ko na ngayon class yung computation niya. Ayan. Ito example to ng embankment pero ni-delete ko to. Hindi, papalitan ko. Mag-set ako ng bagong set nito. Parang basically, ganito siya. Kinuha mo yung area per station, tapos per cut and fill, you get the end area method. So parang basically, add mo to times 2 times this distance, ito. Over 2. Yan natin. So para basically, that's 0 plus 24 over 2 times 20. So 240. Ito siya. Yung first station volume 0, 0, 0 talaga yan. Tapos cumulatively, ipag-add mo lang ito. Di, ito, tsaka ito. Ito, tsaka ito. Ganun ang pag-add dyan. So kunin muna natin itong 50. So that's 0 plus 5 over 2 times 20, 50. O yung 40, that is 24 plus 50 times 40. Mali. Divided by 2 pala muna. Ulit. 24 plus 50 over 2 plus 20 times 20. Ano ba yan? Natin. 50 over 2 times 20. Ayan, 740. Okay, hindi pala siya over 40. Hindi pala siya times 40. Every 20 lang pala tong station na to. Okay, so isa naman 5 plus 34 over 2 times 20. O, 390. Ayan. So yung cumulative dito, yung next table, ano siya? That is 240. 0 muna. 0 plus 240. Ito yun, 0 plus 240. So parehas lang din yan. Tapos ito, 240 plus 740. Yan. So 240 plus 740 and 980 or 50, ito, plus 390. Plus 390. Ngayon, ito may bago ka na. So that is 980 plus, kumbaga para siyang ladder. Ganun, pag ganun siya. Okay. So 980 plus 930, 119, 10, 440 plus 360, ito 800. So, and so on and so forth. Okay? So class, nagbibigay ako ng sheet work. Ito lang, papakompute ko lang sa inyo. Manually nyo na lang, madali lang naman eh. Gagawa ako ng station na ganito, then I will post it sa Teams. Okay, bigyan nyo lang ako mga 15 minutes. Actually, pwede ko naman nang gawin. Kopyahin ko na lang to. Iibahin ko yung given. Para lang ma-practice nyo, ha? Then, i-submit nyo sa online ulit, sa email. Alam nyo naman na email ko. Ayan. Gawa tayo ng assignment. Sheet work. Teams. Mga section nyo, 36. Ito, sakto. Sheet work. Ayan. Submit. Kailan natin? Hanggang bukas. Ayan na, mahaba-haba Handwritten class handwritten. Hindi pwedeng Excel para ma-master nyo. Madali lang naman. Handwritten in A4. Submit through email. Alam nyo naman na email ko eh. Deadline natin 09/28/2025. 11:59 PM. Mabilis lang to, kaya nyo nang gawin ngayon eh. Okay, post natin. Ayan. So for the plate, ito na yung content. Isusulat ko na. Okay. So plate number 1. Concrete estimate. Okay.
handwritten na lang para ano, hindi na kayo mag-computer. Lahat ng plate natin handwritten na lang. Handwritten. Maliban sa front page of course. Yung front page pwedeng i-copy na lang 'to ng ilalagay niyo. Front page. Ano ba 'to? Um, computation. Ay, oo nga pala. Estimate nga pala tayo, no? So, hindi tayo handwritten. Use Excel. And then, sample computation table from spreadsheet pala ang term natin dapat. Sample computation. So, basically, if you wanna use um, Excel, okay lang. Kaya bahala kayo gumawa ng sarili niyong format ng Excel kung paano yung mga tinuro ko sa inyo. Sa concrete estimate tayo, plate number 1. And then, computation ng ating estimate nyo can be done sa Excel. So, i-itemize nyo lang kung in-estimate nyo ba footing, tapos ano ba, footing, column, etc. Kung ano man yung papa-estimate ko ngayon. Pero, bahala kayo gumawa ng format as long as presentable siya. Okay? Sample computation, gawa kayo ng sample computation per structural member. For example, isang sample computation on how did you come up with the volume of footing, paano nyo finormulate siya sa Excel, pero i-formula, i-handwritten nyo yung manual calculation. An example lang kayo na isang footing or isang column, paano nyo ginawa, or isang beam, etc. Okay? Then, next, this one is discussion. So, discussion, you discuss how did you or how did you come up with the Excel or the estimate or kung paano nyo ginawa yung process. Okay. Discussion of process to of process. Maglagay kayo ng ng parang header na discussion, then i-type nyo lang ano yung process na ginawa nyo. Plus wag kayong mag-chat GPT. Kung gusto nyo mag-chat GPT, hindi ko naman maiiwasan na yun kasi andyan na yan eh. Pero gamitin nyo tawag ito, in a responsible manner. Kung gagamit kayo, more on to improve lang yung grammar or yung English natin. Not so na si ChatGPT yung gagawa ng discussion. Kasi I've read so many discussions from other students as well. Kapag nag-ChatGPT kasi, may dinidiscuss na hindi ko naman tinuro. Hindi responsable yung estudyante, hindi parang bina-backcheck kung ano yung binigay ni ChatGPT. Just imagine class before, meron ako mga class na estimate concrete. May diniscuss na may kinalaman sa manpower. Hindi naman ako nagdi-discuss tungkol ng labor or ng manpower. Tungkol sa concrete estimate lang yung plate. So please make sure na yung mga discussion na ganun, focus lang kung ano yung plate natin ha. So again, hindi ko kayo nililimit gumamit kasi hindi ko naman alam kung gagamit kayo or hindi at hindi ko na kayo makokontrol. Pero please be responsible para hindi maka-apekto kapag nag-grade na ako ng mga plate nyo. Okay? Discussion and then followed by recommendation. So for the recommendation of process, ngayon, ano yung marirecommend nyo? How to improve the process. Doon sa ginawa nyong process, ano dapat sa tingin nyo yung pwede pa natin gawin para mas ma-improve yung process na ginawa nyo? Pwedeng mapabilis, pwedeng maging more accurate, pwedeng maging more handy yung process nung estimation nyo. Yon. So again, in your own words pa din, with the aid na lang siguro ng AI pero not so na AI yung gagawa ng lahat ng yan. Kasi may mga times nga again na nagsasabi ng walang kinalaman sa plate. So para maiwasan natin yung ganun. Okay? Then, yun, ganun pa din, yung paper natin, use A4 size. Yung computation can be done manually. Tapos picturean, yung sample computation or even the computation itself yung table. So, the rest computerized na lang natin. Pero etong siguro sample, mas mabilis to pag ginawa nyo ng manual, tapos picturean nyo na lang eh. Tapos make sure you use A4 size, combine to PDF, huwag nyo kakalimutan yan, and attach sa email. Bibigyan ko ng minus kung sino magsisend sa akin.
Ayan. Ng Google Drive. Maiintindihan ko na or ng OneDrive link. Maiintindihan ko 'yan kung more than 250 MB. Pero pag yung file nyo hindi 250 MB, tinamad ka lang mag-combine, wag naman gano'n kasi class mas mabilis kasing mag-check kapag naka-attach na, hindi ko na ina-access pa yung link nyo. Minsan kailangan pa ng approval. Okay? So ayan, now submit plate 1 and the deadline na lang palagay natin. Deadline, bigyan ko kayo ng 2 weeks for this one. Plate 1, October 11. October 11, 2025. O gawin na natin October 12 para Sunday night. Hindi, 11 na lang para linggo. Bawas na kayo ng tatrabahuin. Ayan. Okay? Now, for this plate, ang covered nito ay footing tsaka column. Footing and column lang. Ayan. Ayan. Coverage nito. Coverage of plate. Ayan. Ito lang yung estimate nyo. Column and footing. Footing kasama na dito, footing tie beam. FTB or grade beam. Yung beam sa ilalim ng lupa. Okay? Pero the rest sa plate number 2. Okay? Post ko na to Plate number 2. Si plate 2, basically parehas lang din class Ayan. Pero ang deadline nito will be a week after 18. Ayan. 18. Ano yun natin ng 18. Teka pala, kailan pala next face to face natin? 11. Okay lang, tama. Sige. 18. Ang coverage naman nito will be beams, slab on grade. Ano pa ba? Beam, slab on grade. I think that's it. Beam and slab on grade. Ayan. Tsaka mga slabs. So, stairs. Ayan. O, sa ibang plate na natin isama yung stairs. Let's include plate for stairs sa masonry na lang. Isama natin siya sa masonry tsaka sa mga lintel beams. Okay. So, post ko na dito. I think same lang din naman to. Ayan. So, puntahan na natin yung plate number 3. Damihan na natin. Plate number 3, this is 18. So, para naman hindi nyo ako isumpa na every week nagsasubmit. Okay. Hindi. I-move natin yung Let's do this on November 8. Ito November 8. 8. Earthworks lang naman yan. Earthworks, which includes lean concrete. Ayan. Concrete, lean concrete, tsaka or gravel bedding. Kung ano man yung gagamitin nyo sa dalawa. Class, pati yung slab may gravel bedding yan Yung slab on grade may gravel bedding din yan or lean concrete dapat. Okay? Ayan. If this is November 8, okay, i-move natin itong isa ng 25. Ayan, para naman hindi Pero class, yung mga deadline nito, it looks like, kung tama ako ng track, well, ko lang, mga face-to-face classes natin to. So, yung mga succeeding face-to-face classes natin, we will be having exams. So, kahit mag-coincide yung exam, tsaka mag-coincide yung deadline ng plate, so tuloy pa rin tayo sa exam at tuloy pa rin ang deadline ng plate. Mahaba naman na yung lead time na binigay ko sa inyo kasi September 27 pa lang.
para magawa nyo na etong plate 1 ito kasi lalo etong dalawa is hinati ko naman na siya into 2 different plates. Kasi ito plate number 3. Okay, sige, stop muna ako diyan sa ano natin sa details ng plates 1, 2 and 3. Do you have questions pala with the submission? Group work ba ang plate? Oo, yes. Ito yung ito yung plano na pinapa-approve nyo. 'Di ba? Nagpa-approve kayo ng mga plano. So, kung sino yung mga ka-group nyo, yun yung plan na i-workout nyo. Kaya ako iniiwasan na may pareho kayong plan kasi para hindi kayo syempre magkopyahan ng data. Isa pa pala. When you submit, idagdag ko dito on all include plan used. Yan. Kasi yan yung basis ko kung tama ba yung gawa nyo eh. Yan yung i-check natin. Okay? So normally ang mga chine-check ko diyan tama ba na yung ID. Kunwari beam number 1 B1 tama ba yung dimension na nilagay nyo sa Excel? Ganon, etc. Huwag nyo nang ipadala yung Excel kasi dadami pa yung i-check ko. Ang importante naman diyan yung output. Okay? Yung output naman ng plate yung importante. Make sure lang na understandable yung process nyo sa plate na hindi yung sukat-sukat lang. Kailangan kung may nakalagay sa plano nyo na B1 for beam 1, C1 for column 1, F1 for footing 1. So tama yung dimensions and so on. Okay? So ito yung gagawin natin for plates 1, 2, and 3 and the deadline. Yung announce ko na ngayon, although kahit hindi ko na siya i-post dito, yung next face-to-face meeting natin will be quiz. Kaya lang, dapat pala may quiz tayo ngayon. Paghihiwalayin natin ng quiz, yung estimate, tsaka yung first few modules. Tawag dito, let's have quiz 1 and 2 sa next face-to-face meeting natin. Pagsabay na natin, mahaba naman ata yung time. Kaya ba yun? Teka, check natin Check natin sa room assignment kung ilang hours. Hindi. Hindi kakayanin. Tsaka I think pinapapasok pa yun na much later. Hindi parang dito. Check ko nga. Schedule. Tama. Pakita ko ulit to. Class, pumasok na lang tayo ng 1:30 ha. 1:30 ng 11:30 to 1:30. Sige, isang quiz na lang muna tayo, yung yung hindi pa natin nako-conduct. Okay, yung estimate can be done sa mga succeeding days na lang. Any question? Clarify, 3 to 6 pa lang po siya since sa 3-7 ganun din, magpo-post ako. O nga pala, may mga 3-7 dito. For 3-7, I will be posting the same set of plate. Iba lang yung deadline. Adjusted siya. So from starting our next meeting, ano ba next meeting natin? 30. So doon magka-count yung every 2 weeks. Pero just just standby doon sa post. Parang lalabas kung ang deadline nila ng 3-6 kasi mas mauna sila lumalabas. Kung ang plus 3 days kayo kasi Tuesday naman yung deadline natin. Ayun. So, yun, Tuesday. Ipo-post ko na lang pero yun. Same goes the content, like let's say for plate number 1, if October 11 sila, by just looking sa calendar, your submission should be October 14. Okay? And then yun. And so on. Pero just just wait for the formal posting na lang. May question pa, Sophia? Yes. Good morning po, sir. Concerns lang po ng majority po. If paano nyo po prefer, sir, mag-check po ng plans po initially? Like, gusto nyo po ba, sir, through email na po per group or po? Pwede po yung compile nagpapacheck na lang. ng plans? Yes po, sir.
Ang ginagawa na nung iba, actually some of you gano'n na din yung ginagawa, nagse-send lang sa Facebook kasi mas mabilis mag-check. If there are students pala here na nag-send na ta's hindi ko pa nare-replyan, maaaring nag-message kayo ng around Thursday. Hindi ko pa kasi nabu-view lahat ng messages ulit. So after ng class natin ngayon, so I will reply sa lahat ng messages sa Facebook. Then kung hindi pa kayo nakakapag-set ng plan, mag-set na kayo sa Facebook and then I will check it accordingly naman. Marami na akong naaprubahan. Ang ginawa nung iba is actually kasi lahat ng class ko kahit sa structural detailing which is hindi naman relevant dito. Gumawa sila ng parang listahan na ano yung planong naaprubahan ko, then ano yung tapos i-share nyo doon sa parang group nyo or kung paano man kayo makapag-coordinate to ensure na hindi kayo pare-pareho ng plano. Ayun. Pero yun, ang una ko requirement is dapat wala kayong kapareho, at least sa section nyo, wala kayong kapareho. Kung sa ibang section, okay lang naman, wala namang problema. Pero, but then again, to answer your question, just send it sa Facebook, chat nyo lang ako, nag-reply naman kagad ako. Hindi lang ako maka-reply netong mga nakarang araw kasi weekdays meron akong trabaho. Pero ngayon, mag-reply ulit ako. Hopefully, baka pagpa-approve kayo hanggang bukas, kasi next week, baka hindi ko kagad kayo mabalikan, magtatagal kayo mag-antay sa akin. Pero I'll always try naman to respond kapag meron akong available time. As I've said naman during the class orientation that please bear with me kung hindi man nakagad ako maka-respond, but I will respond. Kung in case na matabunan, I don't mind kung magsasabi kayo na, sir, up lang po or follow up lang po dito. So I don't mind na mag-follow up din kayo sa akin. Kung hindi ko pa kayo nare-replyan. Okay? Pero yun nga, I think mayroong mga student na nag-send kagabi. So i-check ko pa lang siya ngayon. Okay? Ayan. May question pa for the plate? Yes, Matthew. Good morning po, sir. Ask ko lang po, sir, yung sa submission po sa email for plates. If ever po, sir, na isang ano lang po by group or buong members po na magpapasa po. Ano lang, isang tao lang ang magsasubmit ng plate. Meron naman kayong title page or front page. So doon ko na lang titingnan sino yung group member. Please make sure na ilagay nyo yung group member nyo para hindi ko makakalimutang lagyan sila ng grade. Tapos, I think nangyari sa akin to before. May nilaglag na kagrupo kasi hindi tumutulong. I don't mind. Kung gusto mong kung gusto niyo kunwari ilaglag yung kagroup nyo. Pero again, I would still want all of you to participate lalo na doon sa mga kagroup nyo na most of the time kine-carry yung all the loads ng plate. Kailangan nyo pa din mag-participate para hindi nila kayo ilaglag. Kung meron man na gumagawa nun dito. Pero naka-encounter ako last time sa mga graduating class na tinanggal talaga nila yung isa nilang kagrupo kasi siguro hindi nagpa-participate. Yan. Yan. Teka pala, I think hindi ko pala nailagay dito yung email format and the file format. Teka, kukopya ako ng example dito sa ibang class. Yan. Kopyahin ko lang to class. Lagay natin para hindi nyo na ako tanungin, ano yung email tsaka file format. Kasi I will require that. Okay. So, subject to ng email, ano ba tayo? Ang ano natin, course code natin. Teka nga. Hindi ko kabisado Check ko lang Load. Okay. 305. Okay. Sulat ko lang 305. Tapos BS. CE. Class, don't be so creative sa nyo. Ano ba pinapasabi ko sa inyo? PDF tsaka plan.
both PDF file pala ito. PDF. Ito yung ba yan? Ito yung plan. Ito yung parang plate. So, lagay nyo lang dito. Ayan. Then, siguro isama nyo lang dito sa huli. Plate, tapos yung isa, plan. Ayan. I think ito lang. Yan, tama naman. So, ito yung wag na kayo maging creative class sa ano ha, sa magiging ano niyan, email title kasi mahirap maghanap kapag kapag ka iba yung ano. Para mas madali siyang i-sort yung plate nyo in plate numbers tapos kung anong section nyo or anong subject nyo. Kasi lahat na tinuturuan ko ngayong semester may plate lahat. 3. Ayan. May question pa? Sabi dito is Sir bali isa na lang po sa group. Yes, isa lang ang magpapasa per group. Hindi nyo na kailangan mag-submit lahat. And isa pa pala, please make sure that whoever that will submit yung mga plate, ano nyo sa gumamit kayo ng university email na pupunta sa spam or hindi ko nare-receive yung email minsan ng personal email. So please make sure na university email para hindi ko habulin yung mga plate nyo pag nag-check ako. Okay? Or hindi ko makonsider na no submission yung plate nyo. Okay? May question? Yes, China? Wala na? Meron pa? May hahabol pa sa question bago tayo mag-adjourn? Yes? Morning po. Ask ko lang po if you have available na sample po ng plate so we can use po as tawag dito. As sample Reference? po. Opo. Actually, wala. Pero, I'll try. Kaya ang mga sample ko kasi pang QS, pero ang plate kasi nila may kasamang costing. Kung gusto nyo, pwede kong isend yon as reference yung plate nila. Pero again, QS yun pero basically, same lang naman yung flow na makikita nyo. I-post ko sa Facebook. Hahanapin ko muna yung magandang example. Yung flow kasi nun, basically parehas lang din naman. Normally pa nagpapa-plate ako sa lahat ng students ko. Front page computation, sample, tapos discussion and recommendation. Probably ang magiging differential lang sa computation kasi meron silang mga costing na ginawa. Kayo wala naman. 'Yan. Sige, hanap ako ng example. Then isa pa pala, I think walang nagtanong sa 37. Meron din kayong seat work, ito din. Pero isasubmit niyo na 'to sa Monday. Okay? I will post sa group chat natin na i-review yung recording para maintindihan paano 'to kino-compute. Tapos yun, to be submitted to sa Monday bago mag-Tuesday. Okay? I think yun lang. Then, kung nandito yung class rep ng 37, in case na nandito, please chat, reach out sa akin kasi magpapa-reserve ako ng room sa Tuesday. Kung available kayo kasi ang alam ko cycle B tayo para makapag-quiz tayo kasi kung hindi matatabunan kayo ng ng tawag dito ng topic. Yun. So, yun kailangan natin mag-usap kung kailan yung available for the quiz number 1. Ayun lang. For those students na hindi naka-access ngayon, I will be uploading this video sa YouTube later. So, please wait na lang sa posting ko dito sa Teams. May question pa? Seat work individual. Yes, individual ang seat work. Plate lang ang hindi individual. Yes, Sophia again. Ayun po sir, upon consulting po kasi sa sa mga kakilala po naman sa 37 is pwede na raw po ba yung 2-story sir for the plans daw po?
Ilan nga ulit kayo per group? 3? Opo, sir. 3 po. Sige, this will apply for 36 and 37. Kung 2-story, 2 members lang. Kasi masyadong maliit eh. Masyadong mababa yung 2-story. And then, yung floor area pwedeng lumiit. Approve ko na lang case to case. Pero yun, if we will be sorting to smaller structure, mag group of 2 lang tayo kasi masyadong maliit yung yung i-estimate para sa 3 tao. Tapos for 2 weeks. Yun. Sige, I will allow that. Pero group of 2 lang. Meron pa hahabol sa question? Yes, Miguel. Sir, yung about sa plans po, ask ko lang if required po ba yung mga perspective drawings nung plans. Kasi yung mga hiningian po namin, nakapagbigay sila ng 3-story and concrete. Pero yung sa design, i-consult pa daw po sa mga architects nung plan. Ano lang, ang kailangan lang naman natin is structural. Ngayon, kailangan nyo lang siguro reference ng architectural, pero lang, archiplans tsaka section elevation. Kasi doon sa section and elevation, indicated gaano kataas yung column. Sa structural plans, hindi kasi indicated kung gaano kataas yung column. Kung maproprovide nyo yon, yung plan na magpapakita sa inyo gaano kataas yung column, na normally, makikita natin yan sa archiplan, hindi sa structural, okay lang. Kasi hindi tayo nagsa-section sa sa structural plan. Nakaano na tayo, naka-schedule tayo dun. So, yung mga perspective, 3D rendered, etc. hindi kasali. Basic lang. Again, archiplan, section elevation, tsaka structural plans with general notes. Yung other aspects din, like mga electrical, mga plumbing. So, hindi na siya kasali sa plate kasi i-limit ko lang sa trabaho ng CE, yung plate natin. I hope nasagot ko yung tanong. Noted po, sir. Thank you po. Sige. Meron pa? Wala na? O sige. Class, if you don't have any more question, I will return the rest of the time today, and then please wait for the recording for 37, and then please work out for your assignment. Assignment. Sheet work pala. To be submitted hanggang mamayang gabi.